Inaakusahan ngayon ng China ng panunutok ng baril sa kanilang Coast Guard ang mga sundalo nating nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Inagaw din daw ng mga Chinese ang supply at pagkain ng mga sundalo saka itinapon sa dagat. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Isang bagong video ngayon ang pinapakalat ng China para akusahan ng panunutok ng baril ang mga sundalong Pilipino na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nangyari umanong insidente noong May 19 sa kasagsagan ng airdrop mission para hatiran ng supply ang mga sundalo. Base sa 30-second video na inalabas ng Chinese state-controlled media, kita ang paghulog ng supply ng eroplano sa BRP Sierra Madre. Pero sa sumunod na kuha, lumapit ng isang Chinese inflatable boat sa barko. Dito na nagtayuan ng mga sundalo sa deck ng BRP Sierra Madre na tila naging alerto habang tinitignan ang lumapit na rubber boat ng China. Ayon sa Chinese media, may hawak daw ng mga baril ang mga nasa barko at tinutukan ang China Coast Guard. Bagamat hindi rin nakunan ng video, kinumpirma naman ng di nagpakilalang opisyal ng militar sa pahayagan na Inquirer na inagaw din daw ng China ang hinulog na supply saka itinapo ng mga pagkain sa dagat. Hinarangan din umano ng China Coast Guard ang medical evacuation sa isang sundalong may sakit. Malinaw na iligal ang pagpapatrolya ng China sa Ayungin Shoal na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ilang beses nang nagbanggaan ang mga barko ng China at Philippine Coast Guard sa Ayungin at sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Kaya ang China malapit na raw mapuno. Sa idinaos na Security Forum na 21st Shangri-La Dialogue sa Singapore nitong weekend, sinabi ng Defense Minister ng China na matagal na raw silang nagtitimpi sa patuloy umanong panghihimasok at pangahamon ng ibang bansa sa South China Sea, pero may hangganan din daw ito. So our soldiers, as a precautionary measure, held on to their firearms. It's part of the rules of engagement. That whenever you see imminent threats coming to your way, syempre maghanda ka naman. No, hindi pwedeng hindi ka handa in case something happens. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. I would like to point out that they have zero common sense. You will see that what appeared there is all foodstuff. Ipinakita ng Armed Forces of the Philippines ang aktual na video na nangyari noong 19 ng Mayo sa Ayungin Shoal, kung saan dalawa sa rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard at dalawang rigid hull inflatable boat ng sundalo ng Pilipinas ay nag-aagawan sa resupply package na inihulog ng eroplano ng Philippine Navy. Ang supply na ito ay mga pagkain ng mga sundalong Pilipino na nagbabantay sa BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayungin Shoal. 4 na beses naghulog ng supply package ang eroplano ng Pilipinas. Isa dito ang nakuha ng mga miyembro ng China Coast Guard. Ang masakit at hindi katanggap-tanggap bilang Pilipino ay dahil sa tinapon ng mga Chinese sa dagat ang mga pagkain na laman ng nasabing resupply packet. Yung palay na baka nila. Lako. Wala. Lapitan nyo kanyang lapitan nyo kagad. Gagawa nila yung para-drop. Yung item kagad, lapitan nyo, yung item. Ayun yung item ah. Oo, alihan, ano lagat nila? Yung item yung lapitan nyo, yung item. Oh, may nahulog. Wala niya nahulog, pang ano na. Sa kanila yan, nahulog yung tropa nila. Ha? Yung item ko ninyo, yung parachute, kunin yung parachute. Lako. Lako, meron pa para siya do. Loko to. Yan, nakita talaga nila. Naku, babagayin nata. Ultik na. Babagayin. Hilahin nyo yung parachute. Hilahin, dalhin sa pangura. Make sure na ba ako nag-video ha?
Kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi tinutukan ng armas ng mga sundalong Pilipino ang China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Sa katunayan, mga miyembro ng China Coast Guard ang lumapit sa BRP Sierra Madre LS-57 na isang aktibong barko ng Philippine Navy. Kitang-kita naman na nakialam ang China at nangharas pa sa ginawang resupply mission. We are denying, no? Nakausap po namin yung mga sundalo natin dun sa BRP Sierra Madre. Hindi po nila tinutukan yung Chinese, no? Hindi nila tinaas yung kanilang armas para tutukan yung mga Chinese. Hawak-hawak lang nila because of that right to self-defense. Bilang paghahanda sa anumang posibleng gagawin ng China, kita sa video na armado ang mga sundalong Pilipino ayon sa Armed Forces of the Philippines. Naging alerto at naging handa ang mga tauhan ng Pilipinas bilang parte ng kanilang karapatan upang dumepensa dahil ang lapit na talaga ng China Coast Guard sa outpost ng Pilipinas. Where rubber boats had to go to that area para i-recover kung ano yung kaya nilang i-recover. But the thing is, lumapit ng masyadong malapit yung mga Chinese dun sa ating BRP Sierra Madre. And meron tayong rules of engagement na sinusunod. Na kapag may mga ganyan na nakikita nila na maaring threat, no, ay they have the right to defend themselves. Kaya't hindi nila tayo pwedeng sabihan, no, na hindi pwede yung mga weapons on board that ship. Pwede yun, that is authorized even under international law. We are bringing supplies, humanitarian supplies for our troops in BRP Sierra Madre para mabuhay sila doon. No, dahil mga pagkain lang ang dinadala natin, pagkain, tubig, gamot, no? So, hindi dapat nila i-confiscate itong mga ito. Wala silang karapatan na gawin yun. Kaya nga naisip na natin na mag-airdrop na lang at least para walang resistance. Wala na yung harassment na nangyayari sa... Pero still, nakita nyo sa video, ganun pa rin eh. Ganun pa rin. Ayaw tayong tantanan. They lack common sense. We could not airdrop construction materials. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. I would like to point out that they have zero common sense. You will see that what appear there is all food stuff. Okay, the handling of the weapons by our personnel is not a normal occurrence during RORES. But in this particular incident, because the Chinese Coast Guard, Chinese ribs, no, came very, very, very close to the BRP Sierra Madre. Of course, this was a cause of alarm. No? So our soldiers, as a precautionary measure, held on to their firearms. It's part of the rules of engagement that whenever you see imminent threats coming to your way, syempre maghanda ka naman. No? Hindi pwedeng hindi ka handa in case something happens. Hindi. It's still one of our options. Airdrop is still one of our resupply options. Sir, kailan dinidecide? Airdrop, RORE? It's really up to the commander on the ground, the Westcom. Isang consideration niya is the weather. So sometimes, because if you have bad weather, you cannot do airdrops. Sir, is it cheaper to also carry out airdrops? Yes, it's easier, it's cheaper, and it's faster. That's for aircraft, sir, in one, sir. Yeah.